Ano po ba yung grounds ng pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Marcoleta? Senator Marcoleta, plunder ho siya dahil yung threshold po ng plunder ay 50 million pesos. Pero doon sa mga panayam niya at mga inanunsyo din niya sa publiko, nakatanggap ho daw siya ng 75 million pesos. No? So, yun po ay over and beyond doon sa threshold ng plunder na 50 million pesos at nanggagaling po ito sa mga donor na hindi naman niya diniklara sa kanyang salin at kung sasabihin ho natin na ginamit ho niya sa campaign niya sa pagiging senador. Senator Marcoleta is being charged with plunder, which is a non-bailable offense. This means that they plan on incarcerating him with no possibility of bail until his trial is concluded. To put it simply, Senator Marcoleta would be rendered unable to continue the expose of those involved in the plunder of government funds that took place. How did receiving campaign donations become plunder, when in fact the donation that he received was not from public funds but from private citizens who supported his candidacy as senator? COMELEC itself has already issued a decision clearing his acceptance of campaign donations of any violation or crime. Kaya po plunder ang naisip pong i-file ng ating mga investigators dahil po nandiyan sa batas na kung nakatanggap ang isang public official ng gift na humigit sa 50 million through a series of transactions at dito naman po tatlo po ang nag-donate ay pasok ho talaga siya sa krimen ng plunder. Okay. Attorney, ano naman po ang reaksyon ng tanggapan ng Ombudsman kaugnay ng pahayag ni Senador Marcoleta na may kinalaman ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Well, ano po yan? Medyo contradictory ho yan dahil lahat po ng ebidensya na ginamit po ng investigator sa opisina ay nanggaling din po sa kanya. Hindi naman namin to hinanap pa, hindi namin ito pinaghirapan at wala naman pong nagpunta sa ground or sa field para hanapin ang ebidensya dito, kundi nanood lang po yung mga investigators sa mga interview at napansin ho nila na admission na po of guilt ang nangyari. Cristo is not opposed to the implementation of the law. What we oppose is the distortion or bending of the law, especially when it is being done to cover up corruption. As many citizens know, Senator Rodante Marcoleta has been leading the investigation of one of the biggest corruption scandals that has happened in our nation's history. He started this when he was the chairman of the Blue Ribbon Committee of the Philippine Senate. The leadership of this committee, however, was replaced. Nevertheless, he has continued seeking justice for us, Filipino citizens. Ilan din po namin ang inyong reaksyon kaugnay sa pagkumpirma ng Iglesia ni Cristo na ang ginagawang rally ngayon sa EDSA ay bilang pagsuporta kay Senador Marcoleta at iginiit nito na hindi sila tutol sa pagpapatupad ng batas pero ang tinututulan umano nila ay ang pagbaluktot sa batas para pagtakpan ng umano'y katiwalian. Ang pagbaluktot po siguro ng batas ay hindi pagkaso sa mga nagkamali. Yun po siguro ang magiging punto din ng Office of the Ombudsman at gusto rin naming ipaliwanag na parehas po ang pinaglalaban nating dalawa. Yung INC po ay nanawagan ng transparency tsaka accountability. Kami din po sa Office of the Ombudsman ay nananawagan para sa transparency at accountability.